Ayan, so magandang araw sa inyo lahat mga boss, and welcome back sa ating Muntin channel, no? So for this video, meron tayong gagawin isang Sony 40 inches, no? Bali binuksan na po natin yan, din ito yung kanyang model. KLB-40R 352C. Ayan, lagay muna natin dito. Then ito yung kanyang mainboard, tapos ito naman yung USB cable niya papuntang top board natin. Ayan, bali binaklas na po natin yung frame ng kanyang metal stand para may access tayo dito sa kanyang top board, no, dito sa may gilid, kasi dito yung kanyang mga CKV lines or clock signal. So testing muna natin para makita natin yung kanyang problema. And sabi nung mayari nito, hindi, nung tinest pala natin is ano siya, umandar naman, bumukas naman yung backlight, okay naman yung kanyang oscillation. Yung pag na problema is wala po siyang picture, meron siyang backlight, walang picture, kaya nagdidim na po yung kanyang screen. Ayan, so kadalasan mga very common to na nangyayari sa mga ganitong model, lahat ng, hindi lahat, kadalasan kapag Sony 40 inches, mga ganitong model, ganito yung mga nangyayari, no. Kung hindi backlight yung problema, yan, panel issue yan, dim display yung kanyang screen. So ang gagawin natin ngayon, mag-voltage checking tayo para malaman natin kung meron bang supply yung ating top board, tsaka ano yung mga nawalang supply. Kasi mga ganito, DC-DC Protect, wala yung kanyang mga secondary supply tulad ng mga BGH, BGL. Yung meron lang is yung kanyang BE na galing sa may mainboard natin, yung 12 volts. Ayan, so ground lang muna natin yung ating negative. Ayan, tapos set natin ng DC line, DC yung ating tester. So mag-check tayo dito sa kanyang BIN, BIN natin or bin. Ayan, so makikita natin dito meron siyang 12 volts, so okay naman yung supply ng ano natin, top board galing sa may mainboard, no. So nung itong 1.2 meron to 1.2, ayan, meron siyang 1.2, tapos yung 3.3 niya, yung 3.3, ito yung 3.3 niya. Ayan, naka-plus tayo, 3.3, so meron siyang 3.3. Tapos yung pinaka-importante, yung mga BGH, BGL natin, VO pala kapag mga ganitong top board, VO natin yan, V on at saka V off. So ito yung ano natin, asa na yung, hanapin natin yung VO natin or yung BGH. So ito siya. Ito yung B1 natin. Ayan, B1 or B on. So cut natin or BGH. So ayun, zero siya, wala siyang voltahe, wala siyang supply. Saka hanapin natin yung kapatid na B on, yung B off. Yung B off natin, andito pala yung B off natin sa may tabunan ng isang frame stand. Para ng frame para sa ating stand. Hindi natin makagilap dito banda. So yung B off niya, hanapin natin, baka makita natin dito yung B off. So yung B off niya dito, so wala siya dito. Yung kanyang test point dito sa may side na to, so mali, mamaya tatanggalin natin yan. So ibig sabihin niya, kapag walang B1 or B1 or BGH, asa na yan, ito, so matik na yan na wala rin yung kanyang kapatid na B off. So the rest na voltahe tulad ng EBDD, each EBDD wala rin yan kapag wala yung supply na yan. Ayan, EBDD tayo, so wala rin siyang supply. So bunutin muna natin. Ayan. Then meron akong i-share sa inyo kung paano natin malalaman kung talagang dito nga sa may clock signal or CKV lines yung problema. So may dalawang paraan tayo, pamamaraan tayo na gagamitin ngayon. Check natin yung resistance by resistance reading. So kita nyo naman, set natin yung ating tester. First nating gagawin or pamamaraan, ito yon, naka-ground yung ating negative side. Ayan, naka-ground yung negative, tapos nakaset tayo ng ohms resistance yung ating tester. So tutok natin sa bawat paa ng ating CKV lines. Magsisimula tayo sa may CKB1. Tingnan nyo naman yung reading nya, nasa 0.6 mega ohm. So tututok ko na lang CKB1. Ayan, CKB1. Wait, push natin.
CKB1 tapos CKB2 yung reading niya 0.6 mega ohms pa rin. Then ito CKB3 0.7 mega ohms, CKB4 yun ganun pa rin 0.7 mega ohms. Pares nila CKB1 0.6 mega ohms, tsaka CKB2 0.7 mega ohms, CKB3 0.7 mega ohms, CKB4 0.7 mega ohms. Ayan. So, ayun oh. So ganung paraan hindi natin nakuha, wala tayong nakitang or nasukat na abnormal na resistance. So meron pa tayong pangalawang pamamaraan yan. Kung paano natin siya mai-check para makuha natin kung ano yung problema. Anong clock yung may problema. So ganitong paraan, set pa rin natin yung tester natin sa ohms resistance pa rin. So kukunin natin yung dalawang test spread natin at saka itutusok natin sa bawat CKB lines, which is yung una ay CKB1 tapos yung pares na CKB1. So tutok natin. Ito yung CKB1 tapos yung pares niya CKB1. So ito siya. Tututok natin, kita ba? Ayan. Sundan niya, kukututok natin yan. Ayan. So nung matutok na, tutok tayo, tingnan natin yung reading. Wait. O yun. Yung reading niya, ayun, kita niya ba? Naging 0.6 key ohms. Ayun, key ohms yung kanyang reading ng ating CKB1 at saka CKB1. So lipat tayo dito sa CKB-B2 at saka CKB2. CKB2, CKB-B2, tutok tayo. Tingnan nyo yung pagkakaiba, di ba? Naging 5.6 mega ohms. So normal yan. So dito naman tayo sa may CKB3. Ayan, CKB3. CKB3 tayo, tapos CKB-B3. Tingnan nyo yung reading. Ayun, 5.8 mega ohms, normal yan. So dito naman tayo sa CKB4 at saka CKB-B4. Tutok tayo. So yun, 'di ba, 5.7 mega ohms, normal yan. So nakita natin abnormal na resistance na nasukat natin is yung CKB1 at saka CKB-B1. Ayan, tingnan nyo. Ayun oh, 0.6 key ohms. So abnormal yan. So may leak po yung ating CKB1 at saka CKB-B1. Yan. So gagawin natin ngayon para malaman natin kung saan banda yung problema. Dito tayo mag-uumpisa. Kakat natin yung papasok. Kakat natin dito yung CKB1 lang at saka CKB-B1 yung papasok sa mic cup. Kakat natin, tapos pagkatapos natin may cut, sukatin natin ulit kung mawawala ba yung sukat nating 0.6 k ohms. Kapag naging mega ohms siya, so ibig sabihin confirm na dito na side yung problema. Pero kapag nanatili yung sukat natin na k ohms, kahit na naputol na po natin yung linya ng papuntang source scope, so ibig sabihin yan andun sa may kabilang side yung problema. So kakat muna natin to, tapos check natin at babalik tayo kapag nagawa na natin.